Pupurit nagpapasalamat sa iyo sa oras na 'to, Panginoon, na muli mo kaming tinipon, Ama. Salamat po, Ama, sa lahat ng pasasalamat at nawa po naging mabangong samyo sa iyong harapan, O Diyos, ang lahat ng ito, Ama. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa, Panginoon, sa mga oras na 'to na nakibahagi po sa iyong banal na gawain, Panginoon. Even though, Panginoon, we are in the online, Father God, we believe, Father, that you are sovereign and omnipotent. Kaya Lord, salamat po na tinawag mo ang bawat isa. Salamat na ikaw, Panginoon, ang aming Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya po, Ama, hayaan mo na sa mga oras na to, Panginoon, patuloy kang maparangalan ng iyong lingkod, Panginoon, sa mga oras na to. Muli mong paulit-ulit na parangalan ng iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng aking buhay, Ama. Samahan mo ko sa mga oras na to, Panginoon, na maghayag ng iyong salita na laging ikaw lang ang makita, Panginoon, at patuloy na maunawaan namin sa pinakamalalim, Panginoon, na pundasyon, Ama, ang iyong mga salita, Panginoon, sa mga oras na to. Patuloy na magliwanag ang iyong pangalan, Jesus, at patuloy, Panginoon, Lord, malakaran namin ang lahat ng ito kasama ka. Kaya, Panginoon, ang lahat ng ito, Ama, inaalay ko sa iyo dahil pinagpala na kami sa iyong mga salita pa lang, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin, Panginoon, ang aking samot dalangin sa iyo. Panginoon Lord, basbasan mo ang bawat isa ng pinagpala mong banal na spirito, Panginoon, at maging bukas ang isip at puso ng bawat isa, ang spirit namin, Lord God, na ma-feel pa kami, Panginoon, more and more, Ama, sa iyong banal na salita. Sa iyo po ang karangalan, ang katwiran, kapangyarihan, karangalan, Ama, hallelujah, kalwalhatian mula pa noon, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Diyos na buhay na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. So praise God, purihin ang Diyos na po. So ito pong mensahe na to, actually, nabuo po ito nung aking nanganganak kayo, para yun nung nagano po ako, no? At unti-unti lang po siya na nadadagdagan hanggang sa finally po. Kasi mga busy po yung ating mga pastora ngayon, no? At pastor. So, hindi naman po pwede na hindi po tayo tutuloy. Ano po? At salamat. Alam niyo po, napakadami nating mga answer prayer. And yung mga nagtapos po ng mga fasting, ano po, ng para magtagumpay tayo this year, no po, matapos natin itong year na to, no po, ng 7 days fasting na nakumpleto nyo po, at yung mga prayer point, no, glory be to God po, ano, ang Diyos po ang tumulong sa ating lahat. So, wala po akong specific na pinaka-verse sa mensahe, pero meron tayong tatlong level po na tinuturo sa atin upang paano ba tayo makakalakad sa Panginoon. Ano po, yung three levels to walking with God. So, salamat po sa Lord kasi kahit po puyat tayo, no, yung kalakasan talaga, sabi ko nga po, si Lord lang ang nagre-restore. So, dito po, sa mensahe na to, no, sinasabi po dito na dapat tayo, alam po natin kung saan tayo nakatayo. Bawat isa sa atin, we need to stand. No po? Dapat po alam natin na nakatayo tayo sa solid ground. No? Mahalaga po na alam natin kung saan tayo nakatayo. Kasi po, maraming tao, nag-a-assume sila, na akala nila matatag na sila. Di ba sabi nga ng Bible, huwag mong isipin na matatag ka na kasi baka dumating ang maano ka, mabuwal ka. Di ba? Kaya napakahalaga po ng pundasyon. Na po, pinag-aaralan natin na dapat nga kay Christ tayo laging nakapounded. Na po, kasi maraming mga tao nga na nag-a-assume na akala nila matatag na sila, pero pag dumating na po yung mga pagsubok, 'di ba po, hindi na nila alam kung nasaan na sila. Totoo po 'yan, no? Even ako, sometimes lahat tayo nakakaranas niyan. Pero sabi nga, 'di ba, sa salita ng Diyos, 7 times the righteous will fall down, but 7 times din yang tatayo. Amen? So, posible ba para sa atin po na magkaroon ng buhay na nag-i-improve? Na po, na nag-i-improve tayo? Siyempre, oo po, sa tulong at gabay ng Panginoon. Whether physically or spiritually po ito, ano po, kaya nga dapat po nating naiintindihan kung nasaan tayo. No? Kasi meron pong improvements. Ayan, so, actually po, lahat ng problema natin, no po, kung ano man po ang nararanasan nating mga problema, napakahalaga kung saan mo binibuild yon, na po, kung ano yung idinadagdag mo pa,
'di ba? Kung paano ka magwo-work on, kung paano ka mag-i-improve, ano po, dun sa mga pinagdadaanan natin. Minsan kasi iniisip natin, tayo mga prayer warrior tayo, no, na kapag nagdadalangin tayo, no, ang panalangin minsan nagiging familiarity na lang po tayo. No, ikaw at ako nagiging pamilyar ka na lang. Paggising ko magdadasal ako, pag matutulog ako magdadasal ako. Nakasanayan mo na lang siya, habit na lang, 'di ba? Pero po ang ano dun kasi, no, hindi lang yung sinasabi mo na mahal mo si Lord, ano po, hindi gano'n ang panalangin, "Patawarin mo ko." 'Di ba? Hindi lang po gano'n ang panalangin, 'no po? Kaya napakahalaga na nami-meet natin, 'no po, ang Panginoon sa prayer natin, 'no po, kung paano po tayo nananalangin. Dapat ang hinahangad natin, yung angkinin natin yung mind ng Diyos, 'no po, hindi lang basta tayo nagdadasal. Kailangan you know the God's mind. Kailangan yung God ng yung mind ng Lord iisa sa mind mo. Amen? Kasi minsan po ano, scripted na lang yung prayer natin. Meron po bang nagdadasal na gano'n, puro scripted na lang yung prayer niyo, paulit-ulit na lang na gano'n yung dasal niyo, 'no po? Dapat hindi gano'n, 'no? Hindi rin tayo nagdadasal para lang maka-receive tayo ng mga bagay po na galing sa Panginoon. Na dapat mas hinahangad natin na matanggap yung mind ng Diyos at maging isa sa Kanya. Kasi po, kapag meron tayong na mind ng Panginoon sa lahat ng bagay na ginagawa natin at nasa iyo yung mind ng Panginoon, yun yung dapat na pinaka-goal mo sa pananalangin. Maging isa ang isip mo at diwa mo, di ba? Kasama ng Panginoon. Hindi lang yung Lord, 'di ba, ito yung kailangan ko ngayon, ito yung gusto ko, ito yung ano ko, 'di ba po? Nasa introduction pa lang tayo mga kapatid, 'no, para lang maintindihan ninyo. Kasi hindi natin maiintindihan yung level ng paglakad, 'di ba, sa way ng Panginoon kung hindi mo maiintindihan yung mga bagay na dapat mong unang hinahakbangan bilang mananampalataya. Kaya maraming nagsisimba, maraming mananampalataya po na bulok yung ugat, kasi bulok yung pundasyon. Without the foundation ng matibay na root, no po, kapag hindi matibay ang root mo, wala ka ring bunga, wala ka ring fruit, no po. Kaya purihin ng Panginoon, if you have the certain root, meron ka ding certain fruit, di ba? Magiging totoo yung bunga mo, hindi yung bunga-bungahan lang, no po, hindi kunwari lang. Kaya dapat maintindihan mo kung saan ka magsisimula. Na dapat po, alam na natin dapat. So, mahalaga na maging isa yung mind natin, yun dapat ang goal natin, no po. Kasi marami yung taong tiniisip nila na ang prayer po, no, para lang protektahan ka. Ganun lang po ba? Para protektahan yung mga mahal mo sa buhay? Ano ba yung goal mo sa pananalangin? 'Di ba? Para matupad ba yung mga hinihingi mo sa Diyos? Para ma-bless ka? Nagdadasal ka ba para magkaroon ka ng open door? Ano po? Yung mga bagay na yon, alam niyo po kung maiintindihan lang po natin ang lalim ng pananampalataya bilang mga mananalanginin, lahat ng bagay na hinihingi natin sa Diyos, kung ang gusto lang natin, kaligtasan, mabless tayo, kakainin natin araw-araw, mga isusuot natin, sa totoo lang po, those are the things that going to perish. Lahat ng yun mawawala, kapatid. Lahat ng hinihingi mo na yun mawawala. 'Di ba? Lahat ng yun hindi nag-i-stay, yung mga panalangin mo na yun. 'Di ba? Kaya dapat mong maintindihan na po na ang buhay na 'to ay parang usok lang. Yun ang sabi ng Panginoon, hindi ko po yun sabi. Kaya kung nagbabasa po kayo, dapat naiintindihan niyo na ang buhay na 'to parang usok lang, 'no? Kung ano man ang estado mo sa buhay mo, hindi mo dapat ipagyabang. Kaya nga, ang only things na magre-remain sa'yo para ma-encounter mo ang Panginoon sa buhay mo, gaano ka na ba ka-mature sa Panginoon ngayon? Gaano na ka-mature ang pananampalataya mo sa Panginoon ngayon? Tanungin mo yung sarili mo, kapatid, 'no? Ilang taon na po tayo sa gawain? Ilang taon na tayong naniniwala sa Diyos? Hindi lahat ng naniniwala sa Diyos mananampalataya. Hindi po lahat ng may alam na scripture, kabisado ang scripture, naniniwala at nananampalataya sa Diyos.
Ang scripture ay iba sa word. Na po? Ang word nananatili, ang scripture pwedeng kabisado mo lang, bukas wala na. Kaya nga, in the beginning is word. Sabi ng Lord. Word is different from scripture. I hope and I pray maunawaan niyo po yung sinasabi ko. Kasi kahit ako, from my own understanding, hindi ko alam kung saan galing, pero alam ko na ang Panginoon po ang nagbibigay nito sa atin. Sa iyo at sa akin, para masigit nating maunawaan ng mas malalim pa ang salita ng Panginoon. Tandaan po natin, ang scripture ay different sa word. Ang word nananatili, ang scripture, kapatid, hindi ka maililigtas na scripture. Pag sinunog ko ang Bible sa harapan mo ngayon, hindi yan biglang liliyab, magpapakita'y liwanag, lalabas si Lord. Kasi ang mga Pariseo nabuhay sa scripture. Diba? Dahil sa nabuhay sila sa scripture, hindi nila nakilala yung totoong word. Amen po ba? Naunawaan nyo na po ba yung sinasabi ko sa inyo? No? I hope po na maintindihan nyo yung sinasabi ko. Hindi masamang magkabisa kayo ng scripture. Pero kung hindi mo naiintindihan kung anong totoong salita, hindi mo mauunawaan kung anong scripture. Scripture is leading you to the word. Amen? Because word is Jesus. Word is God. Ang Bible, nililid ka lang yan kay Jesus. Hindi ang Bible ang makapagliligtas sa iyo, kapatid. Kaya nga sabi, my word, di ba, will last forever. Lahat ng bagay dito sa mundo mawawala, pero ang word hindi. Because word itself is God itself. Pero kung nagkakabisa ka lang ng scripture at kinakapture mo lang siya sa panalangin mo at hindi naman nagmamanifest sa buhay mo, yung word na yon, lahat yon baliwala because the word is the Holy Spirit itself as well na nagdwell sa'yo kung nagmamanifest siya sa buhay mo. Amen? Because even when you leave this world, no po, sa mundong ito, kailangan alam mo din kung paano mo dinedetermine yung posture and next life ng buhay mo. Kung ano yung susunod. Kasi kung hindi ka nagmamatured, oo nga, babad ka nga ng babad sa salita ng Diyos. Kamusta na may buhay mo, kapatid? May nabago na ba? Asang level ka na ba ngayon? Diba? Asan na yung posture ng pananampalataya mo? Yung poste, diba? Saan ka na nakatayo? Na, salaminin po natin yung mga sarili natin. No, o baka nagiging alipin ka pa rin ng mga problema, ng mga kasakitan, ng mga bagay sa paligid mo, circumstances. Kasi ang langit po, is not new beginning. Ang heaven is not new beginning. Continuous po yan. Continuation po ang langit. Na po? Just, katulad lang din po ng impyerno. Ang impyerno po continuous din. Ang langit continuous, ang impyerno continuous din. Saan mo gustong pumunta? Kasi sa mundong ito, we will live in chaos. Napagulo ng pagulo. At kung ikaw, 'di ba, kung ano ang pamumuhay na ginagawa mo ngayon, kung ikaw nabubuhay sa chaos at kaguluhan ngayon, ang ending mo kaguluhan pa rin. Pero the more, 'di ba, the more na ikaw ay nagiging closer sa Diyos, 'di ba? Ang buhay mo nagiging mas close sa Diyos. Ganun lang po 'yun. Kasi kung anong itatanim mo, 'yun din ang aanihin mo. Amen? Kaya nga, ang totoong kagandahan ng langit, 'di ba? Kasi ang goal natin pumunta doon, 'di ba? 'Di ba? Sino po yung gustong pumunta sa impyerno? I believe wala pong gustong pumunta sa impyerno kaya tayo nandito, nagtitiis tayo, nagtsatsaga tayo, nananampalataya tayo kasi there's hope. 'Di ba? Sumasamba tayo, boss, because there's hope at the end. Gusto mo pumunta sa langit. Pero ano bang totoong dahilan kung bakit gusto mong pumunta sa langit? Dahil ba maganda yung langit? 'Di ba? Dahil ba may ginto sa langit? Dahil ba may mansion ka sa langit? Dahil ba sa langit walang sakit? 'Di ba? Totoo bang nasasabik ka sa langit? Totoo bang excited kang makita yung Diyos? Kung tatanungin mo ba yung sarili mo ngayon, kaya mo na bang mamatay para lang makasama yung Diyos? Kasi that's the goal eh. 'Di ba? Yun naman po ang goal, 'di ba? Kasi kung ang goal mo is hindi makatagpo si Jesus sa langit, 'di ba? Mali pa rin yung goal mo.
Kasi ang totoong nagpapaganda sa langit, yung king na nakaupo doon. Kaya alam niyo po kung ako lang po mamamatay ngayon, hindi ko lang gusto basta pumunta sa langit. Gusto kong tumakbo dun sa tabi ng trono niya. Gusto ko siyang makita. Hindi lang para makatungtong sa ginto. Hindi lang para makita yung mansyon. Kaya kailangan natin mapag-aralan kung paano lumakad kasama ng Diyos. Kasi yun yung goal nating lahat. Dahil ang totoong nagpapaganda ng langit, kung sino'y nakaupo doon. 'Di ba? Kaya mahalaga po kung saan natin pinoposte, tinatanim yung pundasyon po ng pananampalataya natin. Kasi yun lang yung mga bagay na magre-remain. Yung salita ng Diyos. Kaya huwag tayong nananalangin dahil lang sa kaligtasan. Alam mo kapatid, tapos naman na yan eh. Kasi sabi ng Diyos, you are blessed. May ED yun. Pag binabasa mo yung Bible, may ED yun. Tapos na, you are blessed. Unless, gusto mong i-manifest yun sa buhay mo. Yung sakit, you are healed. Sabi ng Lord, by my stripe, you are healed. 'Di ba? Pero bakit hindi nagmamanifest sa buhay mo? Kasi, binabasa mo lang scripture. Hindi mo sinasabuhay yung word. Amen? Kaya minsan, hindi nababago yung sitwasyon natin kasi ayaw nating angkinin. 'Di ba? Ang problema sa ating mga tao, no, mahirap tayong mag-accept. Ayaw nating tanggapin yung acceptance na we are blessed. 'Di ba? You are child of God, sinabi niya yun, pero ayaw mong i-manifest sa sarili mo. No po? Kaya, if you have the word, no po, lahat ng bagay sa mundong ito, it will come to pass. Kasi you walk with the word. Kaya po, 3 level to walk with God. Na po, 3 bagay po para tayo makalakad sa Diyos. Ang una po, your step are order. Ang first point pa natin, your step are ordered. Na po, pabasa nga po sa Psalm 37, verse 23 hanggang 24 po. Psalm 37 po, awit Mahal ko, 37. pa-help po. Pabasa po. Medyo nagahang po kasi yung phone ko. Sorry po. 23 hanggang 27. Ay, 23 hanggang 24 po. Yun yung pong supporting verse natin. Okay, sabi po dito sa English, the step of a good man are ordered by the Lord, and he delight in the way through the fall. Shall not be utter cast down from the Lord. Upholdeth him with the hand. I have been young, and now I am old. No right there, and just that. Okay, yeah. Sige, papabasa po sa Tagalog para mas maano. Amen Malinaw. po, please. Sa Psalm 37:24 to 27 po. 23 to 24 po. Psalm 37, Amen. 23 to 24. Amen. Sabi po dito, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh kung nais maligtas. Sa gawain niya ang Diyos nagagalit. Kahit na mabuwal siya ay babangon pagkat si Yahweh sa kanya'y tutulong. Amen po. So sabi po, ano yung bawat lakad natin? Your footstep are ordered. 'Di ba po? Because your heart is good. Dahil ang puso mo, 'di ba, mabuti po, no? Ang bawat step mo ay ordered galing sa Diyos. Yun po ang unang pagakbang sa gusto mo makalakad kasama ng Panginoon. Una po, your step are ordered. Para kang bata, para kang sanggol, na tinuturuan ka muna niya kung paano ka lalakad, no? Pero kapag ikaw, your step is ordered, wala ka pang intimacy nun. Papasok ka pa lang sa intimacy pag nagtagumpay ka. 'Di ba? Ang bata tinuturuan muna sa una. 'Di ba? Kung anong gagawin mo, na God is sinasabi ng Diyos sa'yo kung ano yung gagawin mo. Ito yung gagawin mo, unang hakbang, 'di ba? Pag tayo po, ito disciple muna. O mag-aral ka sa ganito, una basahin mo yung ganito. Ino-orderan ka pa lang.
No po, yun ang unang step sa pag-walk kay God. 'Di ba? Your order ka na parang bata, ino-orderan ka ng mga ginagawa mo kung paano mo gagawin at kasi paano ka makakarating doon. Yun po ang unang points natin. Your step are ordered. Tinuturuan ka, kaya dapat po magpapaturo tayo. No po? Kaya dapat po alam natin po ano yung mga bagay na mabuti at tama. No, alam natin yung mga bagay na hindi yung mali, yung mga maling gagawin natin na hindi tama po at hindi kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi doon no, kahit mabuwal ka, kahit mabuwal siya, ibig sabihin kahit mananampalataya ka kapatid at kahit ino-orderan ka ng Panginoon, mabubuwal ka pa rin. Hindi naman sinabing hindi ka mabubuwal, di ba? Binasa po ni Ate Jane kanina, even you are, sabi nga, di ba? Even you are, kahit na ma-fall ka, sabi doon, babangon pa rin siya. Hindi sinabi na hindi ka mabubuwal, kapatid. Hindi sinabi na kapag si Yahweh ang nag-ano sa'yo, walang pagkakataon na hindi ka mabuwal. 'Di ba? As a matured po, na mananampalataya, you make mistake. 'Di ba? Nag-grow ka, kahit sabihin mo pang pastor ka, bishop ka, ano man ang title mo, you make mistake. 'Di ba po? Walang hindi nakakagawa ng mistake dito sa atin. Pero yun ang sinasabi ng Panginoon na kahit tayo po ginaguide ng Lord, we still make mistake. 'Di ba? Lahat po ng ginaid ni Lord, even si Moises, 'di ba? Even sila, nagkaroon sila ng mga mistake. Pero hindi yun naging disqualified. Kasi kung akala mo, ang kinakatagpo ng Diyos, mga perpektong tao, nagkakamali ka. Kaya nga minsan, pinupulaan yung mga leader, pinupulaan natin mga leader natin, tinitingnan mo yung mga mali ng kapwa mo Kristiyano, bakit kapatid, hindi ka ba nagkakamali? Di ba? Yun ang pinakamalaking consequence sa isang mananampalataya, yung pula ka ng pula sa ginagawa ng iba o nagagawa nila. Imbis na yung sarili mo ang tinitingnan mo. Pag may kausap kang isang mananampalataya, di ba? Ang pinag-uusapan nyo, yung ibang mananampalataya. Di ba? Yung pagkakamali ng ibang mananampalataya. Bakit kapatid? Do you think God disqualified her or him dahil sa mga kapagkakamali niya? Hindi. Kasi alam ng Diyos na ikaw at ako magkakamali. Kahit ino-orderan ka ng Panginoon ng mga gagawin mo, alam ng Diyos na madadapa ka kasi kiniloloob ng Diyos na madadapa ka para alam mo na you need Savior. 'Di ba? Na kailangan mo nang magse-save sa'yo. Kaya kahit paano pa ang estado mo, may title ka o hindi, kapatid, madadapa ka. At papahintulot yun ng Panginoon para malaman mo na kailangan mo siya. Kasi kapag ikaw ino-order pa lang, akala mo, di ba, nag-iinit ka na mananampalataya. Marami pong nag-iinit na mananampalataya sa umpisa. Pero anong nangyari? Feeling nyo? Feeling nila? Feeling ko ba? Di ba? Feeling mo at feeling ko. Kapag nilalayo mo ang sarili mo, no? Pag una ka mananampalataya, feeling mo, ay, manahimik muna ako, magdadasal ako mag-isa, ganito. Feeling mo, pag nilalayo mo yung sarili mo, nagiging mas powerful ka o mas anointed ka. Hindi po. Hindi po totoo yun. Na po? Yung kapag may problema ka, nagsosolo ka, ay, nagsolo kasi kami ni Jesus, nagsolo kami na, hindi po totoo yun. Na po? Kaya nga, ang cycle po, dapat po na naiintindihan natin na you and I, nagkakamali tayo. Kahit pa, we're being ordered by the Lord, na po, nagkakamali ka pa rin. At magkakamali ka pa rin. Kaya nga, our righteousness is from Jesus. Pero alam mo kung anong tinatanim mo kapatid bilang mananampalataya? Pag pinagchichismisan nyo yung mga mananampalataya, no, mga pastor natin, mga leader natin, mga kapwa natin mananampalataya, you reap the consequence. Aanihin mo lahat ng ginagawa mo. No, kaya tigilan po natin, no, we are mananampalataya, hindi para i-destroy yung kapwa natin mananampalataya. Kasi that's not the order. Hindi po yun ang order ng Panginoon sa atin. 'Di ba? Bakit ba binibigay ng Diyos ang salita niya? Ano ba yung dapat nating i-gain? Binibuild po tayo ng Panginoon, no po, to do well, para hindi tayo mag-collapse.
Tayo po binibuilt ng Diyos, hindi ikaw ang nagbibuilt para sa sarili mo. Ang Diyos ang nagbibuilt sa'yo. Kasi lahat ng ginagawa mo, kapatid, kung ang palagay mo, yung ginagawa mo ang nakakapag-build ng relation mo to have intimacy sa Lord, nagkakamali ka. Mali po yung sinasabi na ikaw ang nagbibuild because your righteousness is from Jesus. Your fruit is from the Holy Spirit. Ano yung binilt mo? Your salvation is by grace, by faith. Amen? Even the faith is bunga po ng banal na espiritu. No po? So, ang Diyos po ang nagbibuild sa'yo. Kaya nga dumadaan ka sa maraming pagsubok, dumadaan ka sa test, di ba? Kasi binibuild ka ng Diyos. Pinatatatag ka niya, di ba po? Pinatatatag niya yung salita, yung mga pangako niya sa'yo. Kasi minsan po tayo pong mga mananampalataya, kapag tayo ay parang bata pa lang at ino-orderan pa lang tayo, ang gusto kasi natin, no, minsan tingnan mo, nung una ka pa lang mananampalataya, ang tinitingnan mo, I do good, di ba? I go to church, I help people, tinutulungan ko yung mga tao, di ba? I pray every day, every night. Di ba? Mine-measure mo yung relasyon mo sa Panginoon based on sa physical at material na nagagawa mo para sa Kanya. Diba? Naakala mo, kapag gumagawa ka ng mabuti at mini-measure mo yung mga nagagawa mo sa ibang tao at pagtulong mo, feeling mo na bibuild mo yung relationship mo sa Diyos. Pero hindi mo nakita, na nagme-measure ka na. Mini-measure mo na, kaya ang feeling mo, ikaw ang gumagawa. That's not the goal. Hindi po yun yung goal ng Lord. Hindi yung goal sa atin ng Panginoon. Kaya nga, para tayong baby, di ba? Sabi ko sa inyo, katulad po nitong anak ko, bagong panganak. No, pag umiyak siya, lagi siyang umiiyak, lagi siyang humingi ng pagkain, puro ay, puro siya. Gusto niya laging siya. Gusto niya laging ibibigay sa kanya. Ganun po tayo. No, kapag tayo pa ay no-order pa lang, tayo po nagiging self-righteousness. And hindi yun mabuti. Napaka-terrible po ng ugali na ganun. Kaya dapat po natututunan natin kung paano tayo tumatanggap ng order sa Panginoon. At kapag nagtagumpay po tayo na tayo ay ino-orderan at nagiging obedient tayo, at hindi tayo nagiging zealous lang, yung extremely zealous. Pag sinabing extremely zealous, po yun, zealous na mananampalataya, yun yung nagsho-show ka ng great energy, masiglang-masigla ka sa umpisa. No? Mainit na mainit ka, nagbe-burn ka sa umpisa, no? Ng paglilingkod sa Panginoon. Nire-remind po tayo, ng Panginoon na huwag tayong parang kugon na sa umpisa lang maliyab. Kaya mag-iingat po tayo, no? Baka sa una ka lang, extreme ka lang, tapos, 'di ba? Sobra kang lumalaki yung ulo mo dahil pinupuri ka, dahil inaano ka, tapos ang mo na, hindi mo napapansin, yung physical na measurement mo na ang nangyayari. Kaya hindi yun nakakount sa ginagawa mo para sa Panginoon. Yung hindi mo pag-associate sa mga tao, yung ayaw mo may makausap ng mga tao, dahil akala mo, feeling mo malinis ka na pure ka na, no? Hindi po ganun. Yung dinidistansya natin sarili natin because that's not from the Lord. Hindi po yun galing sa Diyos. Kaya nga po, kailangan na iintindihan natin na ang pag order tayo, no? Anak, lakad ka dito. Anak, idala mo to doon, di ba? Doon tayo tinitest sa unang pagakpang natin sa Panginoon. Kung paano tayo completely, nagkakaroon ng realidad sa buhay natin na tayo ay nagiging hubad sa harap ng Diyos, na na-expose po yung pagsunod natin sa Kanya. Na nagiging obedient tayo, na parang bata, na opo, mama, opo, papa. Di ba? Lakad ka dito, anak. Yung sumusunod ka lang kapag dinidiktahan ka, ito yung gagawin mo, ito yung mo, di ba? Kasi, kapatid, mapupol ka pa rin. Parang bata na naglalakad, di ba? Kahit ilang beses siyang nadapa, di ba? Alam niya pa rin natatayo siya. Kailangan niyang matutong lumakad. Kaya napakahalaga na maintindihan po natin yung pag-grow natin na ino-orderan tayo ng Diyos na mayroon tayong maturity. May understanding po tayo that the order from the Lord, nagkakaroon tayo ng obedience sa Kanya. Kasi yun yung first step na para pa tayo makalakad po sa Panginoon kasama ng Diyos. Kasi po,
dito makikita natin at mauunawaan natin kung paano tayo sasama ng Panginoon sa paglalakad. Hindi mo gusto na gagamitin ka lang ng Diyos. Madalas nananalangin tayo, no? Even ako po kinokorek ng Lord. Anong sinasabi niyo sa panalangin? Lord, use me. Gusto mo ba na ginagamit ka? Gusto mo ba na ginagamit ka lang? Ano bang kahulugan sa'yo ng ginagamit? Kasi maraming pwedeng gamitin ng Diyos, kapatid. Even ang kaaway, ginamit ng Panginoon. Ginamit lang niya. No, minsan nagdadasal tayo, Lord, gamitin mo ako. 'Di ba? Pero hindi ganoon ang tingin sa ng Diyos. Na po, kapag ino-orderan ka ng Panginoon, hindi lang niya gustong sabihin sa hindi lang niya gusto na gamitin ka. Kasi even si Nebuchadnezzar ginamit niya. Even si Judas gamit na gamit din, 'di ba? Pero pagkatapos yung gamitin, hindi niya yung pinapasok sa ano niya, 'di ba? Hindi sa kaharian niya. Gusto mo ba nakasangkapan ng tingin sa ng Diyos? Kaya ba ang panalangin mo, gamitin mo ako? 'Di ba po? Ano po, I hope ay maintindihan niyo po na hindi gamit ang tingin sa atin ng Diyos. Hindi ka kasangkapan sa Kanya na pag ginamit itatapon niya. Hindi ganoon ang tingin sa'yo ng Diyos. Kaya wag mong tingnan yung sarili mo na parang gamit ka lang. 'Di ba po? Kasi bilang anak ng Diyos, anak ka niya. Ang anak hindi tinatapon. Pagkatapos gamitin, hindi tatapon. 'Di ba? Kapag gamit ka lang, there's no covenant to that. No? Tingnan niyo po, ang lahat ng gamit sa mundo, meron siyang, anong tawag doon? Expiration date. Amen? Walang covenant. Kapag gamit ang tingin mo sa sarili mo, sa buhay mo, limited ka. Hindi ka everlasting, hindi ka eternal. Kasi pwede ka itapon eh. May expiration date yung paggamit sa'yo. Yun yung tingin mo sa sarili mo kapag ang panalangin mo, gamitin mo ako. 'Di ba? Ang tingin mo sa sarili mo, gamit lang. Na po, inaano lang tayo dito. Hindi po masama na magdasal kayo na gamitin. Pero ano pong mas maganda na panalangin sa palagay ninyo? Panginoon, samahan mo ako. Kaysa sa Panginoon, gamitin mo ako. Kasi ang gamit pagkatapos gamitin, tinatapon. Pero kung lalakad ka, kasama ng Panginoon, at babaguhin mo yung panalangin na yan, Lord, na parang si Moises, kung hindi mo ako sasamahan, hindi ako pupunta. 'Di ba? Yun po ang panalangin ni Moises. Na po, kapag inorderan ka ng Panginoon, samahan mo ko. Mas maganda pakinggan, Panginoon, samahan mo ko. Gabayan mo ako. Tama po ba? Kaysa sa salitang gamitin mo ako. Kasi ang Diyos po hindi manggagamit. Hindi siya katulad ng tao. Pwedeng ang tao, ginagamit mo lang ang Diyos ngayon para makita at sabihin ng mga tao na maka-Diyos ka. O maka-Diyos ako. Kasi ang tao, nature na po ng tao na manggamit ng kapwa-tao. O manggamit ng mga bagay. But I'm not the human. Sabi nga ng Panginoon sa salita niya, hindi ako katulad ng isip mo. Hindi ako katulad ng way nyo. Hindi ako sinungaling na Diyos, sabi ng Panginoon. Sabihin mong sinungaling ang tao at ang Diyos ang mabuti. Ang Diyos lang ang nagsasabi ng totoo. Kaya nga tayong mga tao, tayo pong mga human, hallelujah, tayo pong mga mananampalataya, di ba? Kapag tayo naging mananampalataya, binibigyan pa rin tayo ng armor of God para isuot ang sinturon ng katotohanan. Bakit? Kasi walang totoo sa'yo at sa akin. Walang totoo sa'yo at sa akin. Dito sa atin walang totoo kung hindi tayo lumalakad kasama ng Panginoon, kasama ng God's armor, ng belt of truth. Wala ka ring righteousness kung wala kang breast, di ba? Shield ng righteousness. Wala tayo nun. Kaya nga lahat ng ginagawa mo, kung pinagmamalaki mo lang lahat ng ginagawa mo, at doon mo mine-measure ang paglilingkod mo sa Panginoon at paglakad mo sa Diyos, kapatid, lahat yan basahan sa harap ng Diyos. That is the word of God. Hindi ko yung salita. Salita po ng Panginoon yon na lahat yon ay basahan lang sa harap ng Panginoon. Kung akala mo, lahat ng mini-measure mo na ginagawa mo, di ba po, para sa Panginoon. Hanggat sinusukat mo yan, no po, hindi yan galing sa Diyos.
Kasi kapag nagsusukat ka at nagme-measure ka ng ginagawa mo, sabi nga, tinatakal mo yung ginagawa mo. Kung anong takalan mo, ganun din ang tatakal sa'yo ng Panginoon. Amen? Ang second point po natin, pagkatapos mong maglakad, na ino-orderan ka ng Panginoon, no? Katulad po ng sinabi niya sa word, ino-orderan ka ni Yahweh. Kaya nga kapag si Lord ang sinusunod mo at nagiging obedient ka sa lahat ng salita ng Panginoon, kahit mabuwal ka, itatayo ka niya. Amen? Pangalawa po, mararanasan mo, nagagabayan ka ng Panginoon. Ang second stage po, mararanasan mo, nagagabayan ka ng Panginoon na may kasama po na light, na ilaw, na po nagaling sa Panginoon. You will lead, God will lead you by the light. Ano po sabi sa Psalm 119 po, 105, pabasa nga po. Sa Psalm 119 po pala, 105. Habang hinahanap niyo po, bago ko makalimutan, yung mga disciple po, sinabi niya din dun sa mga disciple, kung makikita niyo sa Mark 16:17 po, hindi niya sinabi na use me. Hindi nila sinabi na use me. Yung mga disciple po, sinabi ng Lord na sasamahan ko kayo. Sinabi niya doon na sasamahan niya sila, hindi niya sinabing gagamitin lang niya sila. Kaya yung mga disciple po, sinamahan ni Jesus. Hindi niya lang basta ginamit. Kaya mahalaga na huwag pong gamit ang tingin mo sa sarili mo. Ipanalangin mo na samahan ka lagi ng Diyos. Palitan natin yung prayer natin na gamitin mo ako, Lord. Hindi. Samahan mo ako, Lord. 'Di ba? Samahan mo ako. Mas maganda pong ipalit natin doon yung word na yon. Mas masarap siyang pakinggan. Amen? Kaya kung feeling mo you are disqualified, kapatid, hindi ka pinatawad ng Panginoon dahil lang sa dami ng kasalanan na nagawa mo. It's all by the grace. You are qualified whether you like it or not. Kasi because of the love of the Lord. Kahit gaano pa kapula yung dumi mo, kahit gaano pa kaano yung kasalanan mo, lahat yan bayad po ng dugo ng Diyos. Kaya hindi ka pwedeng mag-disqualified sa harap ng mga tao. Huwag mong iniisip yung mga tao. Huwag mong iniisip yung opinion ng mga tao. Ang iisipin mo yung tumubos sa'yo. Na kinwalified ka niya, even though he know na you're disqualified. Ikaw at ako, disqualified tayong lahat dito. Kaya huwag tayong silip ng kasalanan ng ibang tao o kapintasan ng tao kasi baka mas troso pa yung nasa mata mo. Kaya kung may naririnig kayo, nagkukwento sa inyo, suplahin nyo agad. I-rebuke nyo agad, kapatid, huwag kang ganyan. You also made mistake. Kahit pa leader mo siya, you also made mistake. Ma'am, you also made mistake. Diba? Huwag kang tingin ng tingin sa mali ng iba. Diba? Unless itama po sila. Diba? Itama mo sila, ibis po na makita mo yung lagi na lang kakulangan nila. Laging kulang sila, laging kailangan mo, gusto mo yung expectation mo, maabot nila. Amen? Purihin po ang Panginoon. Second point po natin, let the Lord lead us with the light. Psalm 119:105 po. Amen po, sis. Sabi po dito sa awit 119 verse 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Amen po. Amen. Diba? Ilaw. Maging ilaw ka sa pamilya mo, maging ilaw ka sa mga kapatid. Kapag katapos mo at pumasa ka na ino-orderan ka ng Panginoon at nagiging masunurin ka, God will lead you sa pamamagitan ng salita niya. My word, sabi nga niya sa Psalm po, 'di ba? My word will be the lamp of your feet. Ibig sabihin, pag nagtagumpay ka na ikaw ay nagiging masunurin sa order na binigay ng Diyos sa'yo, nung ikaw ay bata pa, ino-orderan ka ng Panginoon. Gusto mo lumakad sa'yo, Panginoon? Kapag pumasa ka sa mga order na inuutos niya sa'yo, sasamahan ka niya with the light. Yung word niya ang magiging ilaw mo. 'Di ba? Ang sarap ng ganun. Hindi lahat ng ino-orderan sinasamahan ng Diyos. 'Di ba? Kailangan ka munang pumasa sa test. 'Di ba? Bago mo maranasan na samahan ka ng Panginoon. 'Di ba? Kailangan nagiging navigate ka ng ibang tao.
Nare-reveal sa'yo yung maturity, hindi yung katulad po na sinabi ko, nagkamali lang sila, itatapon mo ba sila? Di ba? Hindi ba dapat turuan natin sila? Hindi ba dapat maging matyaga tayo para sa kanila? Dapat alam mo where to move. Kasi nililid ka na ng Word of God. Kung totoong naging matured ka na. Amen? Di ba po? Kaya napakahalaga na ikaw natututo ka, hindi para yabangan mo yung iba. O sabihin mo na mas marunong ka na sa scripture o mas marunong ka na sa word. Dahil ba natuto ka mag-theology, mas marunong ka na sa iba? Di ba? Baka maging katulad ka ng mga Pariseo, alam na alam mo scripture pero wala namang application. Kaya nung dumating si Jesus, hindi nila nakilala si Jesus. Kasi bakit? Babad ka lang sa scripture pero hindi mo totoong nakilala yung word. Amen? Di ba? You should know. You should know po how to avoid. No? Pwede mong ilayo yung sarili mo sa mga bagay na makakapagdumi sa'yo, makakapagdungis sa'yo. Amen? No? Pero, you know, alam mo po na nothing is impossible in the Lord sa mga tao po, no? Na abutin sila pag ang Diyos po ang kumilos. Pag sinabing navigate, ituro mo yung daan sa kanila, parang Google Map. Di ba? Ituro mo yung daan para sa Panginoon. Kasi bakit? Ililid ka na ni Lord. Sasamahan ka niya. Siya yung unang magtatouch sa mga tao na yun, sa mga puso ng mga tao na yun, para malid. Na habang ikaw binibigyan ka ng order ng Panginoon, no po, sinabi niya, go and make disciple. Diba? That is the order. Diba? Tapos tinanggap mo yung power. Diba? Then, meron ka ng light. Diba? Na maglilid sa'yo. Diba? Kasi nating tulos, kapatid, pag hinakbangan mo yung mga order ng Panginoon, lalo na pag sinamahan ka ng Diyos. Because why? The promises is your carrier. Diba? Yung promises ng Lord, ikaw ang magki-carrier nun. Ikaw ang carrier, receiver ka eh. Diba? Receiver ka. Huwag kang parang baboy. No, huwag kang parang baboy kasi yung baboy, kahit paliguan mo ng pagliguan ng paulit-ulit, kahit lagyan mo ng ribo ng baboy sa leeg niya, baboy pa rin yan. Maglalamog pa rin yan sa putikan. Huwag kang parang aso na mahilig kang ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw, mas marami kang salita, 'di ba? Pero hindi naman nakikita sa iyo yung illustration. Amen? Huwag kang, 'di ba? Stop talking too much. Demonstrate the power of God. Huwag ka lang salita ng salita, wala ka nang ginawa kundi pintasan yung ibang tao, wala ka nang ginawa kundi makita yung mali ng ibang tao, 'di ba? Stop talking too much. I-illustrate mo yung love ng Lord. I-illustrate mo kung paano yung tama. Diba, ikaw naman na tagapakinig na nang susumbong sa'yo ng mga hindi mo naman nire-rebuke tong kapatid mo, paano siya matututo? Ayon ka naman ng sang-ayon, paano pagbabago ng mundong ito? Kung tayong mismong mga Kristiyano nagkakagatan, sabi ng Lord, mauubos kayo. Diba? Paano makikita ng ilaw? Paano makikita yung ilaw mo na naglilid ka kung ikaw mismo kumakagat ka sa kapwa mo Kristiyano? Diba, na imbis na tulungan mo siya, na mag-improve siya, kasi I believe, kapag nagpe-pray ka at nakuha mo yung mind ng Lord, hindi ka na ganon kagalit kapag pinagsasabihan ka, hindi ka na ganon ka-sensitive kapag sinasabihan ka. Bakit? You have the light of the Word. Diba? May lamp of ka na huwag kang magagalit kasi the Word of God is correcting you. Diba? Yun po yung sabi, diba? Teach you. Diba? Convict you. Rebuke you. Kasi ang salita ng Panginoon, the Word of God is dalawang talim na magkabilang tabak. Amen? So, huwag kang talk too much. Salita ka ng salita. I-illustrate mo. Mas maganda po, you have to i-illustrate. I-illustrate mo yung sinasabi mo or i-demonstrate mo. 'Di ba? Yung power po ng Panginoon sa buhay mo. 'Di ba? Yung mga rule will lead you to bondage. Kapag sa mga law, yung mga law ang inano mo, 'di ba? At hindi mo nakikita yung righteousness ng Lord sa buhay mo, magkakaroon ka ng bondage. Lagi mo sasabihin sa sarili mo, hindi ako karapat-dapat kasi karapat-dapat nga ako sa impyerno, 'di ba? Baka kahit sa impyerno, narinig ko yung isang kapatid, hindi na ako tatanggapin. Kasi nakatingin ka sa gawa mo. Hindi. You are saved by the blood of Jesus. Kaya ikaw, si Ate Leonora, si Ate Billie Jean, si Ate Ashley, hindi na kayong nakikita ng Diyos, hindi na ako. Kapag humaharap kayo sa panalangin at nag-aapila kayo sa trono ng Panginoon, si Jesus Christ ang nakikita ng Diyos sa inyo, ng Diyos Ama sa inyo, kung tinanggap niyong tunay ang Panginoong Jesus. Kasi sabi nga, ang Espiritu Santo ang maghaharap sa inyo sa Diyos Ama. Ang key natin ay ang Espiritu Santo. Siya ang naglilid sa atin.
Kapag totoo tayong nakipag-isa sa Panginoon, siya ang salita ng Panginoon na magiging ilaw sa atin. Kapag natuto tayo sa mga order, no? Kasi, greater is He in you. Sabi niya, so, where the Spirit of God is, there's freedom. Kaya dapat malaya ka na kapatid, malaya ka sa mga iniisip mo na hindi ka karapat-dapat. Amen? Kaya dapat nakikita yung ilaw, yung lampara, 'di ba? Yung lampara ang nakikita mo spiritually. Yung word of God na kahit hindi mo hawak yung Bible mo, 'di ba? Dahil nagkaroon ka ng intimacy, 'di ba? Dahil sa word na 'yon, yung ilaw mo, yun yung word ng ilaw mo na nagiging buhay mo, nagiging manual mo sa buhay mo na ito, mahalin ko ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pagkatao ko at mahalin ko ang kapwa ko. 'Di ba? Tulungan ko, dalamhatian. Sa nagdadalamhati, makidalamhati ka. Sa naman nagsisiya, makisaya ka. Diba? Yung maranasan yung presensya ng Diyos sa buhay mo kasi alam nila na sinasamahan ka ng Diyos. Amen? Pangatlo po, God will lead you. No po? Ililid ka ng Panginoon, no po? Sa ano niya, sa pangatlo po, you walk in the power of the Holy Spirit. Pagkatapos kanyang ilid sa light, no, una, ino-orderan kanya na mga gagawin mo. Pangalawa po, no, by the light of the word, 'di ba? Ililid ka ng Diyos. Pangatlo po, you will walk in the power of the Holy Spirit. You will walk with the power of the Holy Spirit. Paano 'yon? 'Di ba? Binigyan ka ng kapangyarihan ng Panginoon para lumakad sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya nga sabi, ang kaaway nasa ilalim na lang ng talampakan mo. Amen? You have the sonship. Meron ka ng anak ng Diyos ang tawag sa'yo. Dahil inadapt ka ng Panginoon. Roman 8:14 po, pabasa nga po, Roman 8:14 po. Last na po yan. Yan ang third level po ng pag-walk through God. Roman 8:14 po. Sabi dito, Romans 8:14, sabi niya rito, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Ulitin nyo nga po, medyo napuputol. Sabi niya rito sa Romans 8:14, ang sabi, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Amen. Ang linaw po, 'di ba, kapatid? Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Hindi ko po sinabi yan. Sinabi po ng salita ng Diyos yan. Ano po? Anak ka ng Diyos, kapatid. Ate Billie Jean, anak ka, Kuya James. Ate Mary Grace, Ate Eleonora. 'Di ba? Ate Ashley. Nats, anak ka ng Diyos. Lahat tayo anak ng Diyos. Sa lahat po ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga ang key natin is Holy Spirit. Holy Spirit po ang key natin para tayo po ay makalakad leading by the Holy Spirit kasi siya nagbibigay ng power. Amen? Siya po ang nagbibigay sa atin at patutuo na tayo ay tumanggap sa Panginoong Hesus Kristo. 'Di ba hindi ka na basta nahiwalay sa kasalanan. You are a child of God, kapatid. Child of God ka na ng Diyos. Siya mismo ang nagsabi nun. Hindi po galing sa akin yun sa Roman 8. Lahat daw na lumalakad sa Espiritu ay anak ng Panginoon. You have the sonship. 'Di ba? 'Di ba? Kasi sa Diyos wala namang babae at lalaki. Kaya nga man of God, 'di ba? Ganun ang tawag niya, son of God, 'di ba? Ganun ang ano niya sa Bible kasi wala namang daughter of God, walang ganun kasi sa Diyos naman walang babae at lalaki. 'Di ba? Kaya nga lahat, sabi niya ng pinapatnubayan ng Espiritu ay anak ng Panginoon. Amen? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na susubukin ka lang ng Diyos. Halimbawa ba, pag sinabing nililid ka ng Diyos at nililid ka ng Espiritu Santo, pag sinabi sa'yo, Eleonora, pumunta ka sa plaza mamayang gabi at may papakita ako sa'yo doon. O sasabihin, narinig mo yung salita ng Diyos. O sasabihin mo naman, kaya delikado po sinabi ng Diyos, yung mga taong madalas nagsasalita at hindi ka naman sigurado na sinabi ng Panginoon sa'yo yun. 'Di ba?
Sinabi ng Diyos sa akin, ganito. Kapatid, mag-iingat tayo. No, pag hindi mo totoong naririnig ang Panginoon, huwag kang magsasalita na naririnig mo ang Diyos at sinabi sa'yo ng Panginoon. Amen? Pwede pa sabihin mo, feeling ko nga sinasabi ng Diyos. Kasi ang feeling pwedeng magkamali. Diba? Pwede kang patawarin ng Diyos kasi feeling mo lang yon. Pero yung sasabihin mo na sinabi ng Diyos sa akin. Diba? Na ganito. Tapos hindi ka sigurado na Diyos yun. Kasi confusion is not from the Lord. Ang pagdadalawang isip po ay hindi sa Diyos. Kaya nga galit ang Diyos sa taong dalawa-dalawang isip. Pababago-bago ng isip. Hindi po confusion ng Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos, dapat sigurado ka rin na sinabi ng Diyos sa iyo yun. Dapat alam mong sinabi ng Diyos sa iyo yun. No po, hindi pa bago-bago ang isip. Kapag sinabing pumunta ka sa plaza at Eleonora, tapos pagdating mo sa plaza, sinusubukan lang kita anak. Bukas ulit pumunta ka. Hindi ganun. Hindi ganun ang nililid ng Holy Spirit, kapatid. Kasi lahat ng nilid ng Diyos noon, nauuna pa siya sa pupuntahan. Tama po ba? Kapag inutusan niya ba si Moises, di ba? Kay Paraon, di ba alam na niya, tatanggihan niya, alam agad ng Diyos. Kasi God is a certain. Amen po ba? Nandyan po ba kayo? Di ba? Kapag inutusan niya si Jeremiah, sinasabi niya agad yung resulta na magiging sagot ng mga kaaway. Pero ililigtas kita, sabi ng Diyos. Hindi siya yung pumunta ka sa plaza, bukas ulit, Eleonora, sinusubukan lang kita. Pupunta ka ulit bukas sa oras na ganito. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ay may plano po. Bago ka pa lang niya papuntahin, alam niya yung mangyayari sa'yo. Hindi pwedeng hindi sigurado ang Diyos sa sasabihin mo. Kaya yung mga tao na nagsasabi, sinabi ng ganito ng Diyos na ganito, ay hindi pa. Demonic yun. In Jesus' name. Demonic po, yung nagsasabi na sinusubukan ka lang ng Diyos, sasabihin gano'n, tapos bukas ulit pumunta ka ng ganito. Anak, sinusubukan ko lang kung obedient ka. Ay, sinusubukan lang ako kung obedient ako, sabi ng Panginoon. Sasabihin mo naman, sinungaling ka, you are demonic. Sasabihin ko po, in Jesus' name, sa pangalan ng Panginoon, demonic yung mga gano'n. Huwag mo sabihin sinusubukan ka ng Diyos, nasasabihin mo walang plano ang Diyos, sa pinapapunta ka, tapos sasabihin sinusubukan ka. Hindi po. God is a certain God. He is not a God na confusion ang ibibigay sa'yo. Kung totoong pinapunta ka dyan ng Diyos, sasamahan ka ng Diyos. Amen po ba? Diba? Kung totoong pinapunta ka dyan, si Moises pinapunta ng Diyos, sinamahan. Si Jeremiah, sinabi kalabanin, kinalaban, kahit na tinapon sa balon, diba? Sinamahan. Diba po? Si Jesus. Si Jesus itself. Ano po? Binautismuhan, 'di ba? Sumunod, nag-obey sa order ng Panginoon. Kahit ayaw siyang bautismuhan ni John the Baptist, sabi ng Panginoon, gawin mo 'to para matupad ang sabi ng Panginoon. Amen? Para matupad ang sabi ng Diyos Ama. Anong sabi? Pinarinig pa mismo kay John, hindi po kay Jesus sinabi 'yon. 'Di ba? Ito ang kinalulugdan kong anak. 'Di ba sabi niya? Pinarinig niya yun kay John, hindi po kay Jesus pinarinig yun. Si John po ang mismong sinasabihan niya noon. Para makita, para marinig ni John yung sinasabi sa kanya. After nun, 'di ba? After po nun, do you think naghanda si Jesus Christ para dalhin siya sa wilderness ng Panginoon? 'Di ba? Tayo pag nagpa-fasting, ihanda niyo muna 'yung katawan ninyo. Bakit? Nung nag-fasting po si Jesus Christ, hinanda ba siya ng Diyos? Hindi. Kasi kung hinanda siya ng Panginoong Ama, dapat nagbaon si Jesus ng mga pagkain. 'Di ba? Hindi bigla siyang dinala sa wilderness. Pero tayo ngayon, ba't ka ba nagpa-fasting? Ihanda mo 'yung katawan mo? 'Di ba? Si Jesus po hindi nakahanda. 'Di ba? Pero ngayon tayo pag nagpa-fasting, ihanda niyo po 'yung katawan niyo, hindi ganoon. Kasi ang templo ng Diyos laging handa. Laging handa po ang templo ng Panginoon. Pero inyo, si Jesus dinala po 40 days, walang pagkain. 'Di ba? Puro tubig lang. Wala nga kahit tubig eh. 'Di ba po, Pastora Ami? Wala. Pero syempre, He is God. 'Di ba? Sasabihin niyo sa akin, Sis Beverly, kasi Diyos siya. 'Di ba? Kaya walang tubig, walang pagkain, wag po natin gagawin 'yun kasi hindi tayo talaga si Lord. No po, we are human. No po, hindi tayo ang Panginoon. Pero, ang sinasabi ko po sa inyo, kapag katapos sinabi na pinakamamahal siya, tapos bigla siyang dinala sa pagsubok. Ganun ka, di ba? Sinasabi, you are anak ng Diyos, tapos bigla kang dinala sa pagsubok. Di ba po? Di ba ganun tayo lahat?
Di ba? Pinakamamahal daw tayo ng Diyos. We are beloved, sabi niya. We are conqueror. Di ba? Anak kita. Sabi niya gano'n. Tapos, kailangan mo pumunta sa wilderness. Kailangan mo makapasa sa mga pagsubok. Kailangan mo dumaan sa pagsubok. Amen? Di ba? Tapos si Jesus, nung nandun siya sa pagsubok, ano daw? Dinala siya sa pinaka-intuktok. Nung pinaka-last na mahinang-mahina na siya, sa 40 days na pinakamahina na siya, doon dumating yung demonyo kung anak ka ng Diyos. O, di ba? Ginamit din yung scripture. Even ang demonyo, ginagamit niya yung scripture. Di ba? Pero anong sabi ng Panginoon? Nasusulat. Di ba po? Nasusulat. Sabi niya rin niya. Saan siya dinala sa ituktok? Hindi niyo po ba, syempre nag-fasting ka ng 40 days, paano makakaakit si Jesus Christ sa ituktok ng bundok? 'Di ba? Dinala daw siya doon, 'di ba? Ibig sabihin po, dinala siya doon sa ituktok. Hindi siya umakyat sa ituktok na 'yon, 'di ba? That's the revelation of the Lord. Hallelujah, Heavenly Father, salamat po. 'Di ba? Dinala siya sa ituktok. O, paano siya nakababa? Naisip niyo po ba paano siya nakababa? Sobrang hina mo, wala kang kinakain, kakaakit ka pa ng bundok? Diba? But because He is the Son of God, na po, nung napagtagumpayan niya yung test na yun at pagsubok na yun, anong ginawa ng mga anghel? Siyempre, mga anghel ang nagbaba sa kanya. Kasi totoo ang pangako ng Diyos, di ba? Magpapadala ang Diyos Ama ng libo-libong mga anghel para ibaba siya sa ituktok na yun. Di ba? Naisip niyo po ba yun, no? Naisip niyo po ba yun na nung dinala si Lord, ba, paano siya nakaakyat sa ituktok? Paano siya nakababa? Because the Word of God is alive. Buhay ang salita ng Diyos. Diba? Pagkatapos po siyang inorderan ng Panginoon, na po, nabuhay ang Panginoon sa salita. Kasi God, si Jesus po, diba? Nag-grow siya by knowledge. Nag-grow po siya ng knowledge. Kaya nga, diba, nung lumalayo siya kala Mary, minsan nga nawala pa siya, naiwan siya sa templo, nagpapangaral siya doon. He grew by wisdom. Kaya ikaw din ganun, walang hindi pwedeng tumakas ka sa standard ng Panginoon, hindi ka pwedeng tumakas sa manual o instruction ng Lord, sa order niya na kailangan matutong ganito, magkaroon ka ng intimacy, 'di ba? Magbasa ka ng aklat, 'di ba? Kasi yung talagang aklat ang magbibigay sa iyo at magbibigay sa iyo ng daan papunta kay Jesus. 'Di ba po? Kaya nga ang Bible is naglilid sa atin kung sino ang tagapagligtas. Hindi ang Bible ang nagliligtas sa atin. The word na nakasulat doon na nagiging buhay, yun ang nagliligtas sa'yo. Kasi sabi ko nga po, kahit sunugin sa harapan mo, darating ang panahon, susunugin ang Bible. Hindi yan magliliwanag sa harapan mo. Hindi ang Bible ang magliligtas sa'yo. Pero hindi ko po sinasabi na masamang basahin ng Bible. Ang sinasabi ko lang, kailangan yung word na yun maging buhay at magmanifest sa buhay mo. Para makasama mong totoong naglalakad ka sa presensya ng Diyos. Kasi hindi mo habang buhay kasama ang Bible mo. Pero ang sabi ng Panginoon, everything will pass away, but my word will never pass away. Bakit po? Kasi kasama mo na siyang lumalakad. He is in you. Nagigets niyo po ba? Now, this time, diba? Kapag nilid ka ng Lord at naging sonship ka niya, you are walking with the Lord. Nauuna na siya. Pag sinabi niya sa iyong kaliwa, kaliwa Beverly. Pag sinabing kanan, kanan Rona, kanan Rona. Wala nang tanong. Bakit? Kasi malinaw na sa'yo. Kasi hinakbangan mo yung ino-orderan ka niya. Hinakbangan mo yung ilaw ng salita ng Panginoon to lead you. At ngayon, He is inside you. Wala ka nang pakialam sa dadaanan mo. Kaya nga tinan mo, yung mga napuspos ng banal na spirito, kahit apoy, papasukin nila kasi alam nila na uuna ang Diyos. Kahit pa kulungan ng leon, magpapatapon sila. Bakit? Kasi alam nila that God is with them. Amen? Kahit pa makipag-deal sila sa Lord, kahit 10 Panginoon ililigtas mo kapag may nanampalataya sa'yo, it is okay. Bakit? Puspos sila. Amen? Kahit batuhin ka pa ng maraming tao, mamatay ka dahil sa mga batong binabato sa'yo, dahil sa mga sinasabi nila or your past, kung ganito ka noon, ganyan ka noon. Kahit batuhin ka, basta alam mo that you are led by the Lord. Tatayuan ka ng Diyos kahit mag-isa niya lang, mag-i-standing siya. Ovation para sa'yo. Kahit hindi tao ang tumatayo para sa'yo, tatayuan ka ng Diyos.
Kahit mag-isa niya lang na nakatayo sa trono, makikita mong tumatayo siya, katulad kung paano siya tumayo kay Stephen. Dahil puspos ka ng banal na espiritu, alam mo, hindi ka natakot mamatay. Kasi mas excited kang makita kung sino yung nakaupo sa trono na yon, kaysa mas makita yung langit na pupuntahan mo. Kaya, mas masarap po na maglakad kasama ng Panginoon. Kaya, totoo po yun. Ang experience is better than information. Kung ang susundin mo lang, sasabihin mo sa akin, Sis Beb, yung namang hinahalimbawa mo, si Jesus yun Panginoon yun paano yung mga iba na lumakad na nagkaroon ng katagumpayan? Si Peter noon, nung wala pa sa kanya Holy Spirit, dininay niya si Lord. Pero nung napuspos siya ng Holy Spirit, ang dami, 3,000 na taon naligtas. Sa pangalan ni Jesus, wala akong pilak, wala akong kayamanan, pero sa pangalan ni Jesus, tumayo ka, nakapagpagaling. Even ang mga anino nila, dinadaanan lang noon dahil puspos sila ng banal na Espiritu at may kapangyarihan ng Diyos gumagaling, pati may sakit. Pero bakit ngayon hindi mo ma-apply sa sarili mo? Ano ba yung Espiritu na tinanggap mo? Samantalang ang sabi ng Panginoon, kung ano ang nagbangon sa Panginoong Hesukristo, noong siya ay namatay at muling nabuhay, ay same na Spirit, na Holy Spirit na nasa iyo ngayon at nasa akin. Diba po? Yun yung sabi ng Panginoon. Kaya napakahalaga na po, na pag matutunan mo yung 3 level na to, ng paghakbang sa Panginoon, matututunan mo, magkaroon ka ng matapang, di ba? Na hindi na asawa mong susundin mo, hindi ang anak mo. Di ba? Hindi mga mahal mo sa buhay ang hihigit sa order ng Panginoon sa'yo at command ng Panginoon sa'yo. Bakit? Kasi ang kasama mo na ang Diyos. Hindi sila makapagpipigil sa'yo, makakapagpatigil sa'yo. Even Abraham, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Lumayo ka sa lugar mo, lumayo ka sa nanay at tatay mo. Sabi pa, pumunta ka sa pupuntahan. Oh, that's the command, that's the order of the Lord. Anong ginawa ni Abraham? Iniwan niya yung pamilya niya. Sumunod siya sa Panginoon. Kapatid, there's sacrifice talaga. May sakripisyo po. Pero kung hindi mo kayang isakripisyo para sa pagsunod ng Panginoon, tanungin mo yung sarili mo. Ano ba ang totoo mong pinapahalagaan? Are you walking with the Lord o are you walking para sa pamilya mo? Kasi pag naglalakad ka para sa pamilya mo, they are your God. Kaya ang panalangin po, malalim ang kahulugan ng panalangin. Hindi ka nagdadasal because of the blessing. Kasi given na yan lahat, kapatid. Kung nauunawaan mo lang, ang provision is given. Mahirap si Lord para yumaman ka. Diba? Hinampas nila tayan ang Panginoon para magkaroon ka ng kagalingan. It is all given. You just need to receive. Receiver na lang tayo sa lahat. Salvation, you are receiver. Diba? Receiver ka na lang din ng salvation. Ng eternal life, you are receiver. Ang tanong, nauunawaan mo ba talaga the Word of God? Kasi pag nauunawaan mo ang salita ng Diyos, ang dasal mo, puro pasasalamat na lang. Lord, I thank you because I am safe. Lord, I thank you because I have eternal life. Lord, I thank you, pinagaling mo na yung asawa ko, yung anak ko, yung sarili ko, yung katawan ko. Lord, I thank you kasi pinagpapala mo kami ang lamesa namin araw-araw. I thank you, Father God, na nililid mo ako through your word. Panginoon, na makarating ako, Panginoon, sa eternal life na binibigay mo sa akin sa lugar kung saan nandun ka. Amen? Diba? Nagpapasalamat ka na lang, puro thanksgiving na lang because the God you serve is alive. The God you serve, sabi niya, is the love endures forever. Diba? Yun yung sinaserve mong God. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Ano po? Siguro po sa mga sandaling ito, ano po, mag-pray tayo. No, sabayan niyo po ako sa panalangin. Bibigay ko sa inyo yung prayer point, ano po, na bigyan tayo ng understanding ng Lord, na i-identify yung ating sarili sa harapan niya. Matutunan natin na kilalanin yung binibigay na kapangyarihan at identity ng Panginoon sa buhay natin. Ito po, and kilalanin natin yung kapangyarihan ng Diyos na, that the God will fight for us. Alalahanin mo yung binigay sa yung kapangyarihan ng Panginoon. Na po, magkaroon tayo ng spirit ng Diyos na maintindihan po natin kung ano yung nire-represent natin sa mundong ito. Na hindi tayo talunan. We are victorious po. Na po, sa Panginoong Diyos. Ipanalangin din natin sa Panginoon na i-elevate niya tayo.
I-elevate niya kung saan yung pundasyon na tinutungtungan natin sa mga oras na to para hindi tayo maging representing ng Diyos, 'di ba? Na madaling mabuwag, na pag dumating ng bagyo, 'di ba? Mabubuwag ka kaagad. Ano po? Gawin nating mas mataas yung promises ng Panginoon. Ano po, sa buhay natin na maging mas mataas kaysa sa problema na pinagdadaanan natin. Ano po? Kasi pag tayo napupuspos po ng banal na espiritu, hindi ka nagiging aggressive. Hindi po totoo yun, ano po. Patawarin po tayo ng Panginoon kung ang feeling mo, halimbawa sinabi ikaw puspos ng banal na espiritu, nagiging aggressive ka, nagiging mas matapang ka, hindi ganun po yun. Kasi kapag the more ka natuto ng Diyos, ng salita ng Panginoon, hindi yung kakalabanin mo na yung mga pastor, sisiraan mo na yung mga pastor para sabihin that you're aggressive, mali po yun. Kapag ikaw puspos ng banal na espiritu, the more ka nagiging humble. Ang aggressive, wala yan sa bunga ng banal na espiritu. Tama po ba? Na nakita nyo ba yung agresibo? Diba? Pwede po naging bold. Nagkaroon sila ng boldness pero agresibo, aggressive ka, 'di ba? Na parang wala ka nang sinasanto, pati mga pastor na binabastos mo. That's not from the fruit of the Holy Spirit. Kasi I believe, the more kang pinupuspos ng banal na espiritu, the more ka pong nagiging bold lang sa mga kaaway ng Diyos, sa mga espiritu din na hindi galing sa Diyos. No, pero hindi yung maging aggressive ka at mawala na yung humility and humbleness sa buhay mo. No, pati mga spiritual na mga parent natin, kinakalaban natin. Tingnan nyo po, kapag kinakalaban nyo yung mga parent kayo spiritual, kaysa maging tapat kayo at totoo sa kanila, tingnan nyo balik sa inyo, may consequence yan. No po, maaaring anointed ka rin, pero pag kinakalaban mo yung mga anointed, kasi they are more grace sa buhay nila. No, God elevate them. Kaya yun yung ipag-pray natin, magkaroon tayo ng humility. No po, sa Panginoon. Hallelujah. Sige po, let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we praise you, Father God. Salamat, Panginoon, sa mensaheng ito on how we walk with you. Lord, tulungan mo kami na i-elevate, Panginoon, yung mga salita mo na maging pundasyon namin sa paglakad namin patungo sa iyo, Ama. Na ang goal namin, Panginoon, ay matagpuan mo kami na laging maging tapat sa iyo. Through your word, Panginoon, na nagtuturo sa amin, na nagtutuwid sa amin, Panginoon, kung paano kaming makasunod, Panginoon, sa mga order mo, sa mga command mo, to have light ang buhay namin, magkaroon ng greater na liwanag, Panginoon, patungo sa liwanag, papunta sa iyo. Lord, thank you for the salvation na natatanggap namin because of your grace, Panginoon. Na masunod namin ikaw, Lord God, sa bunga at tulong ng banal na Espiritu na gabay patnubay namin sa bawat araw, Panginoon, ng aming buhay, O Diyos. Tulungan mo kami na makasama ang presensya mo, hindi lang yung word na ginagamit mo kami, bagkus, Panginoon, sa bawat lakad namin, samahan mo kami. Na hindi namin maisip that we are saved, Panginoon Lord, hindi dahil sa mga kasalanan na nakabahid sa aming pagkatao, sa nakalipas namin, Panginoon, sa nakaraan namin. Bagkus maisip namin yung love na nakahanda sa amin, yung biyaya, Panginoon, na binigay mo sa amin, yung pagmamahal, Panginoon, na binigay mo sa amin, O Diyos, ang nagbibigay sa amin ng lakas loob na humakbang, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga pagsubok dito sa mundong ito. Salamat, Ama, na pinagagaling mo ang lahat ng mga kapansanan namin, O Diyos. Salamat, Panginoon, na pinagaling mo ang pinaka-madumi, Panginoon, na kasalanan namin sa buhay namin, Panginoon, at nakita naming matuwid ang aming sarili, hindi dahil kami matuwid, kundi dahil ikaw ay matuwid sa buhay namin. Salamat na hindi na yung lumang pagkatao namin ang nakikita sa amin ng Panginoong Ama sa langit, kundi ikaw, O Diyos, na nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo para sa amin, Ama ko. Salamat, Panginoon, na nararanasan namin ang kaligtasan sa kamay ng iyong Ama sa langit at kaligtasan, Panginoon, sa kamay mo na nakasalalay ang bawat buhay ng bawat isa at mahal namin sa buhay, na masigit mo silang mahal kaysa sa pagmamahal na meron kami. Salamat sa pagmamahal na tinatransform mo yung puso at isip namin, Panginoon. Lord God, na makatuon kami, hindi sa mga sitwasyon, circumstances, pagsubok, Panginoon, kasakitan, Panginoon, at kasakiman ng mundong ito, kundi sa pag-ibig, kapayapaan, kagandahang loob, goodness, faithfulness mo, Panginoon, at self-control na meron kami. Salamat sa armor of God, Panginoon, na patuloy naming sinusuot upang hindi madumihan ang aming mga isip, Panginoon, patungo sa mga kaguluhan ng mundong ito na naghahari sa
mundong ito, Panginoon. Salamat na binibigay mo ang righteousness, Panginoon, ang kapayapaan, Ama, ang katotohanan sa aming buhay, Panginoon, habang lumalakad kami, Panginoon, kasama mo, O God. Na kung saan mo kami sabihing lumakad, Ama, nandun ka, natutulungan kami, natuturuan kami, nagagabayan kami, Panginoon, Lord. At patuloy kami magpapasalamat, magiging grateful, Panginoon, na kahit anong bagyo, alon ang dumating, alam namin na mas malaki ka. Makita namin lagi na mas maliwanag ang liwanag mo. At maging ilaw at asin kami ng mundong ito. Hindi lang sa pamilya namin, sa mga tao na nakikita sa amin, maging liwanag kami at makita yung presensya mo habang lumalakad kami sa salita mo. Dahil ang salita ay ikaw. Na maging buhay na patotoo ka, na magmalipin sa buhay namin, Panginoon. Na mag-work, Panginoon, Lord, yung mga pangako mo sa amin. Na hindi kami nakatutok sa mga problema, kundi sa pangako mo that it will come to pass. Na lahat ng pagsubok namin sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, Panginoon, sa believers at unbelievers, Panginoon. Kung saan man kaming bansa naroon, Panginoon ko. Ngayong oras na to, sinusurrender namin sa lahat. Inaapila namin sa trono mo, Panginoon, lahat ng problema namin, tinalagak namin sa iyo. Binibigay namin sa iyo lahat ng kaguluhan sa bawat bansa, Lord. Dahil alam namin na ikaw ay higit na makapangyarihan, Panginoon. At salamat sa kapangyarihan, natapakan ang lahat ng banta ng kaaway, lahat ng serpiente, Panginoon, evil attack sa buhay namin, tinatapakan namin sa kapangyarihan ng banal na Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan, nagbigay sa amin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon, sa mga oras na to. Tinatapakan namin ang kahirapan, tinatapakan namin ang sakit, Panginoon. Tinatapakan namin, Panginoon Lord, ang lahat ng mga kamatayan, O God, in the mighty name of Jesus, we pray, Father God, because you are life. You are life sustainer. Ikaw ang nagbibigay ng buhay, Panginoon. I speak life po sa mga kamag-anak ninyo, sa mga mahal sa buhay ninyo na nasa bingit, nasa sakit, di ba? Speak life to them. I speak life kay Dan Ezekiel, Panginoon. I speak life, Lord, sa buhay ni Kuya Jeffrey. I speak life sa buhay ni Ate Eleonora, ni Kuya James, ni Ate Ashley, Father God. Hallelujah. Ni Pastora Ami, ni Nanay Andrea, ni Nats, Lord, ni Bibo 2025, Lord, you know her. Panginoon, you know them. Kay Ate Jane, kay Ate Annalyn, kay Ate Therese Abdon, kay Kuya Ricky, kay Ate Mary Grace, kay Ate Ronaldin, Father God, sa buong pamilya nila, kay Pastor Randy, Panginoon. I speak life sa kanilang mga buhay. Kila Veronica, Panginoon, Lord, hallelujah, in the mighty name of Jesus, kay Kuya Junjun Harapa, sa mga anak nila, Lord, sa buong pamilya nila, kay Nanay Nora, Panginoon, Lord, in the mighty name of Jesus. I speak life sa lahat ng may kasakitan, Panginoon, lahat ng may sakit sa puso, Panginoon, sa kidney, Father God, in the mighty name of Jesus, Lord, tinatapakan namin ang lahat ng kasakitan na to, and we receive, Father God, hallelujah, by the power of your power, Father God, sa mga oras na to, maranasan namin, Panginoon, Lord, ang mga pangako mo, bilang mga anak mo, hindi kami lumalapit sa iyo, Panginoon, bilang mga lingkod, Lord, lumalapit kami bilang anak, Lord. Bilang anak mo, humihiling kami. Bilang anak mo, Panginoon, hindi kami magmamakaawa. Dahil alam namin, Panginoon, na tinanggap na namin to. At tatanggapin namin to dahil it is all come to pass. Tapos na, Panginoon, ang paghihirap sa krus ng Kalbaryo. We are receiver. We are recipient, Father God, na lahat ng grace, ng lahat ng mercy mo. Sa bawat araw, Panginoon, we are receiver. We receive, Father, the healing. We receive life. We receive the extension ng buhay ng mga magulang namin. We receive the miracle, Father God. We receive the blessing. We receive the wisdom, knowledge, and understanding, Father. We receive, Lord, sa lahat ng provision, Father God, na ikaw ay naging mahirap para maging mayaman kami. We receive na pinagpala mo ang mga kamay namin sa lahat ng hahawakan namin. Salamat, Panginoon. We receive sa mga tutungtungan namin, may kapayapaan kami, Panginoon. At ang teritoryo, Panginoon, na tinutungtungan na aming mga paa ay teritoryo mo, kasama ka. Kasama ka namin lumalakad. Panginoon, kasama ka namin sa lahat ng lakad namin, sa lahat ng bansa, Lord, na tinutungtungan namin ang kapayapaan, ang mararanasan nila.
mga kapatid namin na nasa Israel, Lord, mararanasan ng kapayapaan, Panginoon, sa bawat bansa na nagkakagulo, sa mga tao na naliligaw at hindi ka nakikilala, Panginoon, Lord, we speak salvation, deliverance sa kanilang mga buhay in the mighty name of Jesus. For you are God alone, Panginoon, na nagligtas sa amin. Sabi mo nga sa salita mo, you will rescue those who love you. Sabi mo sa salita mo, Panginoon, na ini-speak ng mga bibig namin, Panginoon, you will rescue us. Thank you, Father. You will hear us. Ililigtas mo kami at bibigyan mo kami ng buhay na kasagana, Panginoon. Kapuri-puri sa harapan mo. Tuturuan mo kami kung paano lumakad. Kung paano maging tapat, Panginoon, sa iyo. Dahil wala kaming katapatan kung hindi sa iyo. Papalitan mo yung mga puso namin. I-elevate mo, Panginoon, yung mga puso namin, Panginoon. Lord, itatransform mo, isasanctify mo, ipipurify mo yung mga isip namin, Panginoon, sa mga bagay na mabuti, kapuri-puri at kaluwalhati sa iyong mga paningin, Panginoon. Ibubuksan mo yung mga spiritual na mata namin, ang mga tenga namin, ang mga bibig namin, gagamitin namin para magpuri sa iyo, hindi para manira ng ibang tao, Panginoon, ang mga mahal namin, oh God. Lord God, ililigtas mo, mararanasan nila ang salvation, Panginoon. Mararanasan nila kung paano mo kami pinagpapala, dadaloy sa generation by generation ng buhay namin. Tuturuan mo kaming magpatawad ng standard na pagpapatawad na meron ka, Panginoon. Dahil kung hindi kami magpapatawad, hindi mo rin kami mapapatawad. Kaya Lord, ngayong oras na to, Lord, tinatapon namin sa pinakailalim, Panginoon, hallelujah, ang hatred na hindi nagmumula sa iyo. Ang hindi pagpapatawad na hindi nagmumula sa iyo, Panginoon. Sinasaraduan namin ang pintuan, Panginoon, Lord, ng hindi pagpapatawad, bagkus, Ama, ibigay mo yung pagmamahal na pwede namin ibigay sa kanila na makapagbago din sila, na makita nila ang presensya ng pagmamahal na nagmumula sa iyo, oh God, in the mighty name of Jesus. Salamat, Father God. Salamat sa kalayaan. Salamat, Panginoon Lord, sa mga witchcraft, Panginoon, na pinuputol mo sa mga oras na to. By the blood of Jesus, Lord God. Sa mga kamag-anak namin na may mga pangkukulam, mga evil spirit, mga gamit sa bahay, Panginoon Lord, na nagmamanifest ang mga gawa ng kaaway, Lord God, tinatalian namin, tinatapon namin sa pinakamalalim, Panginoon Lord, sa pit kung saan sila galing, oh God, in the mighty name of Jesus, Father God. Lord, lahat ng anxiety, anxiousness, Father God, na hindi galing sa iyo, Lord, hallelujah, tinatapon namin, Panginoon Lord, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sapat ang dugo mo para maging pambayad, Panginoon, maging kabayaran ng lahat ng ito, Panginoon Lord God. We are so grateful, Father, that you are our Father in heaven, Ama, na malalampasan namin na lahat ng pagsubok na to, na matatagumpayan namin, hindi sa aming sariling lakas, kundi sa iyong kalakasan, Ama. Salamat po, Lord God, for you are our guidance, Ama. Salamat na kinokorek mo kami. Salamat, Panginoon, na pinagpala mo kaming lahat ngayong gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking samot dalangin, O Diyos. In the mighty name and powerful name, Jesus, we pray. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Amen. Praise God. Glory to God. Tayo